Okay po, isang magandang hapon po sa atin lahat. Okay, sige po, bago tayo mag-start, batiin mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, isang malamig na hapon. Ayan. Okay, so ngayon po ay pumasok na yung tag-ulan. Ayan, sa wakas, medyo nakaramdam tayo ng kunting ginhawa sa naranasan nating init. Pero sana po yung panahon lang yung malamig, ha? Huwag yung sasabayan ng spiritual. Mahirap kapag pati yun sumabay. So, ayun po, bago tayo mag-start sa pinapag-uusapan natin ngayong hapon, toyo ko po tayong lahat muna bago tayo manalangin sa ating Panginoon. Lord, muli Lord, salamat sa hapon to na kung saan Lord, kami Lord ay makakarinig ng iyong salita. Ako Lord na iyong lingkod, gamitin mo lang ang instrumento. Ikaw ang kumilos, ikaw ang mangusap Panginoon. Ang iyong Holy Spirit Panginoon ang siyang mag-reveal sa amin Panginoon, mag-convict sa amin Panginoon, magbukas ng aming puso at isipan sa aming matanggap Lord mula sa iyo. At tunay nga po Lord na dalangin ko sa iyo Panginoon, ano man yung ay matanggap mula sa iyo sa hapong to, ay magkaroon Lord ng application, magkaroon ng magandang impact Panginoon sa kanya-kanya mga buhay. At Lord, sa hapon to Panginoon, na sino mang matataas, madakila, mapurihan, kundi tanging pangalan mo lamang purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige. So, ngayon po, nandito na tayo sa last part ng ating series for the month of May, which is, ang title niya is End of Last Days, and yung verse natin is Hebreo 1:1-2. So, ayan po, sa nagdaang 3 linggo so far, di ba? Ano ba yung mga natutunan natin sa ating pastor, sa ating pastora, sa naging preaching about last days? Siyempre, iiwas na yung mga mata nyo sa akin, kanya-kanyang yuko, baka matawag. Okay, mag-ala, hindi ako magtatawag. Pero para sa akin, isa sa pinaka-greatest mark or talaga notable na alala ko nung pinakinggan ko yung mga preaching ni Pastora sa mga nagdaang linggo. Una-una, last days, we are living in the last days. So namumuhay tayo sa panahon na ito na yung huli. Diba? After nitong panahon natin, wala nang take 2 na parang, wait lang, ang dami na puno sa impyerno, padala kaya uli ako na another savior. Walang ganon, di ba? Once na matapos nung panahon natin, that's it, di ba? Tapos na. So yun yung isang katotohanan about last days. Pangalawa, last days began at the birth of Jesus. So, alam niyo, nung bata pa ako, iniisip ko, kailan ba nag-start yung last days? Isa sa mentality ko or mindset ko, year 2000, doon nag-start yung last days. Kasi inisip ko, parang second millennium, ganun-ganun, so doon nag-start yung last days. Pero, nagulat ako kasi parang sa mga last na topic, yung last days pala started noong panahon pa lang na si Jesus Christ ay isilang. Amen? Medyo malungkot kayo. Okay? So, sa mga bago, hindi nakakilala, papakilala lang ako. Ako nga po pala si Kuya Ian. Yan. Kapatid ko yung nagsalita rito kanina bago ako. Alam ko, hindi raw kayo magkamukha. Medyo mas pogi. Mas pogi raw siya. So, ayan, ako si Kuya Ian and welcome sa SLC Church. Ayun, yung last days nag-start at the birth of Jesus. It is prophesied before pa yung, sa Genesis pa lang na i-prophesied na yung last days or yung pagdating ni Jesus Christ. Paki-next nga. Sabi sa verse ng Genesis 3:15, "And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." At tinutukoy dito ni Jesus Christ, ay tinutukoy dito ng Diyos, nung time na yung ahas kanya pinaparusahan, sabi niya, yung babae daw will strike, yung dudurog sa ulo ni Satan. And nangyari nga yun, si Jesus Christ is born of the virgin birth, and siya yung naging katubusan ng ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng kaligtasan. So, nung pinanganak siya, nag-start yung last days and pinapisay sa Genesis 3:15 pa lang. Imagine, di ba? Ito yung time na yung babae, bago pa lang tinukso yung babae ng ahas. Kumbaga, fresh pa yung kasalanan ginawa nila sa Diyos. Pero ang nasa isip na kaagad ng Diyos, that time pa lang, wait, anong kailangan kong gawin para maligtas tong mga to? Di ba? Parang ganun kabuti yung Diyos na, kagagawa pala nung kasalanan, iniisip na kagad ng Diyos, kailangan tulungan ko maligtas ang tao. Di ba? Ganun kabuti yung ating Diyos. Tayo, pag may nakagawa sa atin ng kasalanan, 2 taon, 3 taon, di ba? Bago natin patawarin, bago natin makalimutan yung ginawa niya. Pero ang Diyos, fresh from the start, nagplano na kagad siya kung paano ipapagkaloob sa atin ng kaligtasan. Talking about last days, pag pinag-usapan yung last days, marami sa atin intrigue or talagang nagkakaroon ng interest. Kasi nga pag-usapang last days, ang pinaka nagiging rito, nagiging focus ng tao ay yung, paki-next na,
what will happen next. Once na matapos na yung last days or itong panahon na kung saan tayo nabubuhay, ano yung masunod na nangyayari. Yun yung very interesting sa maraming tao. Kaya nga, parang maraming tao, pag usapang last days, interested sila. Kasi nga yung mga sunod na mangyayari. And aside from that, yung katotohanan na after the last days, may naghihintay sa ating una, judgment. Di ba? May mga hatulan. Pangalawa, may naghihintay sa ating punishment o reward. Kaya maraming tao, intrigued sila sa usapang last days kasi nga, inaabangan nila kung ano yung mangyayari sa susunod na kabanata. At hindi maiwasan na every time na pinag-uusapan yung salitang last days, nag-i-instill siya o nagkakaroon tayo ng takot. Amen ba? Yung kapag pinag-usapan pala yung salitang last days, nanginginig ka na. Ano yung pinag-uusapan natin ngayon? Kasi may mga ganong Christian, kumidlat lang, di ba? Baka bumalik na si Lord. Parang ganon ka nagbibigay ng takot sa atin yung usapang last days. Naalala ko nung one time na nag-overtime kami sa office, inaya ako ng office mate ko. Sabi niya, tara. Sabi niya, sama ka muna sa amin sa bahay. Sabi niya, kwentuhan tayo. So, kwentuhan kami about work, about overtime. And then, all of a sudden, bigla akong tinanong ng office mate ko. Sabi niya, alam ko kasi na religious person ka. Sabi niya, ano ba yung mga mangyayari in the last days? Ginoon niya ako. So ako, wala akong intensyon na manakot. Di ba? Kasi alam natin, most effective way to share Jesus is through love. Pag i-share natin yung love niya, hindi through fear, kapag share natin yung mangyayari in the last days. So, pero dahil tinanong niya, napilitan ako mag-share. Sabi ko, okay, ganito mangyayari. Hindi mo na, darating si Jesus Christ, di ba, mangyayari yung rapture, magkakaroon ng Antichrist, tapos sabi ko magkakaroon ng first part ng tribulation, and then magkakaroon ng desolation, second part ng tribulation, ganyan-ganyan. Hanggang sa dumating na kami doon sa Bema Seat, tsaka yung sa White Throne Judgment, na kung saan hahatulan na yung tao. Sabi ko, ayun, pagkawala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, itatapon ka sa nagbabagang apoy. Di ba? Itatapon ka sa lawa ng apoy sa impyerno. Sabi ko sa kanya. Tapos, alam mo, pag nilagay mo yung kamay mo doon sa may apoy, di ba? Di ba masakit? Imagine mo, maranasan mo yung habang. Ganun yung, hindi ko na malayan na ganun na pala yung klase na pag-share ko sa kanya. Yung itsura niya talagang, parang shock na shock siya sa sinasabi ko. Kala, sabi ko nga pala, sabi ko hindi ko medyo pinalait, sabi ko, sinishare ko nga pala, walang idea doon sa sinasabi ko, ganyan. So after that, umuwi na ako nung gabing yun. Kinabukasan, yung dormmate niya, nagkwento sa akin, tawa ng tawa. Sabi, alam mo ba, pag uwi mo kagabi, lumuhod yun. Sabi niya, nag-pray. Parang ganun. Sabi niya, ang tagal namin magkasama sa dorm, hindi ko nakita nag-pray yun, pero nung umalis ka, after niya marinig yun, nag-pray. Kasi yung last days, nagbibigay sa atin ng iba't ibang effect. May mga natatakot, diba? I hope may mga na-excite. Di ba, yung mga ready na, Lord, take me now, mga ganyan, may mga na-excite. Meron namang iba, sinusulit yung buhay, huling panahon na. Diba? Kailangan sulitin ko na yung buhay. Kung may iba't ibang effect siya, depende sa kung gaano kalalim yung pagkakaunawa natin sa last days. So, ganun ka-interesting yung usapang last days. Kaya nga, throughout the years, napakaraming lumabas na mga iba't ibang prediction about last days. Paki-next nga. Ayan, sa Simpson, sabi ng iba, year 2024 daw, darating na si Jesus Christ. Ready na ba kayo? Handa na. May mga nalungkot Okay. May nagsabi naman year 2030. Darating na. So may 7 years pa kayo para magpakabait, guys. Di ba? Sipagan nyo na yung paglilingkod nyo sa Lord for 7 years. May nagsabi naman na year 2023, lampas na. Di ba? Napaglipasan na yan. And itong katabi ni Elon Musk, yung nasa kaliwa, yan yung parang end daw ng Mayan calendar. Kaya ang pagbabalik daw ni Jesus Christ ay year 2012. Kaya alam niyo yung movie na 2012? Doon yung naka-base na yun yung end of Mayan calendar. And then yung nasa kanan ni Elon Musk, ang prediction niya is 1994. Siya, Harold Camping. 1994 daw babalik na si Jesus Christ. Lumampas yung 1994, hindi bumalik si Jesus Christ. Sabi niya, teka lang, medyo mali ako sa math. Sabi niya, mali ako 2011 pala. So naghintay yung mga tao. Dumating yung 2011, sabi niya, May 2011, babalik si Jesus Christ. Hindi bumalik. Medyo may konti pa akong mali sa equation. Sabi niya, October 2011 pala. Ako, 2024 na Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. So sa True Way, sabi ng True Way, 1988 daw, pero hindi rin bumalik. And itong Millerism, ang prediction niya, 1843 to 1844. Babalik daw si Jesus Christ. Tapos itong The Great Flood, actually nagkaroon ng another prediction na ang pagbabalik daw ni Jesus Christ is through the Great Flood or gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha.
Hindi yata nagbasa ng Bible, nakalimutan niya na hanggat may bagahari, hindi na uli gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. So, yung last, ito si Joanna Southcott. Yan. Sa kanya naman, ang prediction niya ay year 1813. Babalik na si Christ. Sabi ni Joanna, magbubuntis daw siya. Tapos yung ipapanganak niya, yun yung Messiah. Yun yung second coming ng Messiah. So ayun, hanggang sa namatay siya, hindi siya nagkaanak. yun yung nangyari sa kanya. Pero, ayun nga, throughout the years, imagine niyo since 1524, may mga nanguhula na kung kailan babalik si Jesus Christ. Ang nangyari tuloy ngayon, nawawala ng credibility yung pagbabalik ni Jesus Christ. Di ba? Imagine mo, ang daming Christian ngayon, kahit siguro ilan dito, iniisip natin, di pa naman yan babalik si Christ. O kaya kapag may mga signs na babalik na si Christ, malabo pa yan. Year 15 pa lang, year 18 pa lang, sabi babalik na si Christ, pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. So nagkakaroon ng parang nawawala yung credibility ng tungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ dahil sa napakaraming mga prediction. Okay, pero alam niyo po, gusto ko sabihin sa inyo ngayong hapon to, sigurado po dahil sinabi ng Bible na si Jesus Christ ay babalik. Diba? Yun, totoo mangyayari yun. At yung pagbabalik niya is getting closer every day. So mas closer siya ngayon kaysa kahapon, kaysa nung 1524 at kaysa nung 1818. Mas nalalapit ang pagbabalik ni Jesus Christ habang dumadaan ang araw or dumadaan ang panahon. So, ayun, upon my research, habang nag-research ako, may nadaanan akong sobrang interesting. Pakinext nga. Yan, merong isang YouTube, ano ba tawag niya? Vlogger, na si Joe Alvarado, ginawa niya, tinanong niya si ChatGPT. Kailan nyo si ChatGPT? Okay, AI yan, di ba? Artificial Intelligence, program, ganyan. Tinanong niya, sabi niya, dahil nga yung mga tao siguro, mali-mali yung mga hula, try ko kaya yung AI, di ba? Baka sakali yung AI tama yung hula. So ginawa ni Joe Alvarado, tinype niya, sabi niya sa ChatGPT, write a sermon predicting when Jesus will come back for the church. Sabi niya. So, ito yung sagot ni ChatGPT. Kahit ako sobrang nagulat ako. Medyo maliit siya, so babasahin ko na lang. Pakinext nga. Sabi dito, yan, ito yung sagot ni ChatGPT. Sabi niya, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, today, I stand before you not as a prophet, but as a humble servant of God, to discuss a topic that has captivated the hearts and minds of believers for centuries. The second coming of our Lord Jesus Christ, the anticipation of His creation, is a topic of great interest and speculation. And many have tried to predict the exact time of His coming. However, it is important to approach this subject with humility and a deep reverence for God's sovereignty. This is ChatGPT, AI to, pero tingnan mo, nare-recognize niya kung gaano ka-great si Lord. Di ba sabi mo sa katabi mo, talo ka pa. Yeah, talo ka pa ng ChatGPT. Sabi rito next, in Matthew, may verse pa. Matthew 24:36, ikaw hanggang ngayon, Jesus wept pa rin yung alam mong verse. Di ba? Matthew 24:36, sabi rito, Jesus Himself said, but about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. These words spoken by Jesus Himself reveal to us that the exact timing of His return is not known to anyone but the Father. Therefore, it is not for us to engage in a futile attempt to pinpoint a specific date of time for His glorious event. Sabi sa next, throughout history, there have been countless individuals who claim to know the precise timing of Christ's return only to be proven wrong. The danger, blah, 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 return of our Lord's, it can lead to disillusionment, loss of faith, and even distraction. Yun ang pinag-usapan natin kanina. Diba? And para kung mapansin niyo yung last part, ito yung pinag-usapan during the first preaching ng ating pastor. Diba? Yung first part. Bakit next? Sabi dito sa next, rather than focusing on the exact timing, we should direct our attention to the signs that Jesus Himself gave us to recognize the season of His return. In Matthew 24:6-8, Jesus said, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Sabi rito, huwag ka raw matatakot. Kaninong preaching to? Kung nakinig kayo last week, kay pastor din to. Di ba? Huwag ka raw matatakot, relax ka lang. Sabi, such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains.
Next, these signs indicate that we are living in the last days and we must be vigilant. Sabi niya, be vigilant. Be prepared and faithful as we await the glorious return of our Savior. While we do not know the exact hour, we can live each day in a manner that reflects our expectation of Christ's imminent return. We are called to live lives of holiness, lives of love, and service, proclaiming the gospel to all the nation and making disciple of Jesus Christ. Wow! Di ba? AI ito ChatGPT ito pinag-usapan natin, di ba? Pero kung tutusin, parang mas deep pa yung explanation niya about the last days. Kasi kung alam lang ng tao, yung alam ni ChatGPT, wala sanang member yung nasa Davao ngayon, di ba? Kasi kiniklaim niya siya yung second coming, di ba? Pero dahil alam natin na wala nakakaalam kung kailan, di ba? Para mabilis mo ma-detect yung mga false teachers. Next, sabi rito, yan, meron ako ditong binax, sabi rito, rather than becoming fixated on when Jesus will return, let us fix our gaze on Him, the author and perfecter of our faith. Let us focus on deepening our relationship with Him, growing in His grace, and sharing His love with others. Instead of trying to predict when He will come back, let us trust in His promise that He will return at the appointed time. In conclusion, dear friends, let us not be swayed by the allure of predicting the exact timing of Jesus' return. Instead, let us be faithful and watchful, living each day as if it were our last, diligently seeking His kingdom and proclaiming His gospel. May we be found ready with our lamps burning brightly when our Lord and Savior Jesus Christ comes again to gather His church. Amen. Diba? Actually, kaya ako binax yung last part kasi yan yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Diba? And dahil in-explain ng ChatGPT, magko-closing prayer na lang ako. Pwede na tayo umuwi. Actually, napakaganda ng pagkakasabi ni ChatGPT, di ba? Pwede tayo mag-closing prayer. So, ayan. Okay. Ito yung gustong parang ito yung same thought na sinabi ni ChatGPT na parang pag-usapan natin ngayong hapon. Si Jesus Christ ay siguradong babalik. There's no question about that. Okay? Sigurado na mangyayari na babalik ang ating Panginoong Hesus. Sigurado na yung nakalagay sa Bible na iba't ibang mga kaganapan sa kanya pagbabalik mangyayari. That's for sure. Kasi lahat yan ay prophesied. Katulad ng prinapisi yung pagdating ni Jesus Christ, nangyari siya 4,000 years. 'Di ba? After siya i-prophesize. Ito naman, 'di ba? Nakakasigurado din tayo doon na mangyayari din yung sinasabing pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And ayan, si Pastor Joel, yung isa sa teacher namin sa Bible School, ang lagi niya sinasabi sa amin kasi 'di ba lagi tayong intrigue about prophecies, 'di ba? May mga iba sa atin gusto maging prophet, gusto nating magkaroon ng vision, ng prediction about the future. Sabi ni Pastor Joel, actually prophecy, ito yung katotohanan sa prophecy. A prophecy told us or talked to us about the future, but it is focused on the present. Yung propesya daw, o kahit yung prophecy na alam natin na babalik si Jesus Christ, it talked to us about the future, kung ano mangyayari sa future. Pero ang focus ng prophecy is in the present. Kaya kung papasin niyo yung mga prophets, pag nagpipreach sila, di ba, sabi nila, mangyayari yan. Tapos yung dulo ng mga sinasabi nila, repent. Ibig sabihin, nagmamatter kung ano yung gagawin mo ngayon before dumating yung prophecy. And yun din yung pag-usapan natin ngayon. Ang pag-usapan natin ngayong hapon, yes, darating si Christ. Opo, babalik si Christ, that's for sure. Pero, di ba, ano ba dapat yung klase ng pamumuhay, yung klase ng attitude, ano yung mga instruction, ano yung mga warning na iniwan sa atin ng Diyos habang tayo ay nandirito pa sa last days at habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Yun yung pinapag-usapan natin. Okay? Kaya ang title natin ngayong hapon to, next. Ayan, life for now. Okay? So ito muna yung buhay natin pansamantala, di ba? Ganito dapat tayo mamuhay habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus or while we are living in the last days. Sa 1 Peter 4:1-11, may mga specific instruction dyan and warning sa kung paano ba dapat tayo mamuhay habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi ko na babasahin yung buong verse kasi medyo mahaba. Medyo pag-usapan natin direct na tayo dun sa pinaka mga points natin or pinaka mga subdivision nung buong chapter. Sabi, unang-una raw, di ba, since we are living in the last days, dapat daw or first instruction sa atin, next,
we must suffer in the body. 1 Peter 1-2, sabi rito, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Because whoever suffers in the body is done with sin. Next. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God, because whoever suffers in the body is done by sin. So sabi dito, since we are living in the last days, malapit na dumating ating Panginoon, dapat daw nakakaranas tayo ng paghihirap sa ating katawang lupa. Kasi alam natin that yun na yung body natin, meron siyang mga gusto, may mga bagay siyang gustong gawin na hindi dapat natin ibinibigay, 'di ba? Kasi nga it's against God's word or against teaching ni Jesus Christ. Halimbawa, actually sa following verses, inexplain talaga nila ng verse diyan kung ano-ano yung mga tinutukoy na mga gusto or yung mga hilig ng ating katawan. Next. Sabi rito, ito raw yung mga actually ang pagkakasabi sa verse, that's enough, 'di ba? Tama na. Sapat na yung panahon na iginugol ninyo for a pagan living. Ito raw yung alam niyo ba yung pagan? Yung pagan, ito yung mga tao or religion na meron sila mga practices na hindi biblical. 'Di ba? Or sabihin natin hindi sila hindi sa Diyos sumasamba. Sabi, tama na raw yung pamumuhay katulad ng mga pagan. Talikdan na natin 'tong mga bagay na 'to. And yung binigay na specific nung verse actually is debauchery. Sabihin niyo nga debauchery. Debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. Sabi ng verse, tama na. You must suffer in the body, dapat iniiwasan mo itong mga bagay na to. Yung dalawa dyan, yung debauchery, tsaka yung orgies, actually, it's about sexual immorality. Yung debauchery, parang yung kagustuhan na, kagustuhan ng act, sexual acts outside dun sa biblical or allowed ng Bible, which is dapat nandun siya sa marriage. Yung orgies naman, alam niyo may orgies, yung orgies is about group sex, di ba? Last, ano naman yung last? Pagnanasa, di ba? Kapag tayo raw ay namumuhay sa pagnanasa, we are living like a pagan, di ba? And dapat talikdan na natin yan. Halimbawa, addiction sa pornography, di ba? O kaya sa mga kalalakihan na kapag tumingin sa kababaihan, di ba? Talagang ayoko gamitin yung word di ba? Pero talagang merong pagnanasa, di ba? Yung mga light group ko, mayroon niya silang anting-anting, di ba? Kapag every time na makakita sila ng sexy, yung mga sa mga beach, yung mga naka-two-piece, meron silang verse na binabanggit. Alam niyo yung Job 31:1. Ano sabi sa Job 31:1? Ako'y sumusumpa na hindi ko titingnan ng may pagnanasa ang sino mang kababaihan. Yun yung sabi ng Job 31:1. So kapag kayo mga light group ko, kapag nakakita ng maganda babae, Job 31:1, yan yung ginagamit nilang pangontra. So talaga nag-e-effort, di ba? Nag-e-effort yung mga kalalakihan na maiwasan yung pagnanasa. Amen ba, boys? Parang hina ng amen ninyo Tinataas ko yung ating plug tapos ang hina ng amen ninyo. Amen ba, boys? Okay. So tayo, pinipilit natin umiiwas. Kaya naman, girls, sana kayo din. Joke lang. Okay. So, ayun nga, sabi, ito rin dapat na iniwasan. Actually, pag pinag-uusapan yung suffer in the body, hindi lang naman yung mga ganitong bagay, kundi kung ano mismo yung mga bagay na hilig ng katawan mo na ino-overcome mo para maipagamit mo yung buhay mo sa Diyos. Halimbawa, isa sa magandang halimbawa, ngayon, malamig ang panahon, di ba? Maulan. Ano masarap gawin kapag umulan? Hindi. Una, magkape. Bago matulog. Yun yung masarap gawin kapag maulan. Papainit ka muna, inom ka muna ng kape, tapos saka ka matutulog. Di ba? Ganon. Pero tingnan nyo, palakpakan ninyo yung mga sarili ninyo, di ba? We are here, di ba? Kahit na pagod, yung may mga pasok ng Sabado, di ba? Yung maraming ginawa, puyat kagabi kasi may mga group works, may mga kailangan tapusin, puyat sa trabaho, pero nandito tayo ngayon and we are suffering in the body. And yun yung sabi sa atin ng Bible that we must suffer in the body kasi we are living in the last days. Next, sabi naman, next instruction, we must value spirituality. Dahil daw nasa huling panahon na tayo, dapat daw ay pinahalagahan natin yung ating spiritual na buhay. Sabi ng 1 Peter 4:7, the end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that
you may pray. So, ayun, dapat daw ay pinapahalagahan natin yung ating ating spiritual na buhay. Alam niyo, isa sa katotohanan ng pagiging Christian, 'di ba? Mahirap talaga maging Christian. Amen ba? Amen, 'di ba? Siguro sa mga bago, na-invite kayo nung kaibigan niyo rito, Nanay Janet, na-invite kayo Nanay Janet. Baka sinabi sa inyo Nanay Janet, pag naging Christian kayo, gagaan ang buhay ninyo. Parang gano'n. Alam niyo, sa totoo lang, ang tagal ko ng Christian, pero ang masabi ko, mas mahirap maging Christian. Why? Because as Christian, we are living in godly standard, in biblical standard. Hindi lang tayo pumapasa sa kung ano yung sinabi ng mundo na, pwede na yan, pasado na yan. Parang pwede na yung ganyan paglilingkod sa Diyos. Hindi. As Christian, 'di ba, ang pinipilit natin na ma-reach or maipasa ay yung godly standard. Kung ano ba talaga yung standard na binigay sa atin ng Diyos. Kaya mahirap maging Christian. And sa totoo lang, nakakalungkot dahil maraming Christian, when it comes to spirituality, hindi na nila masyadong binavalue. Hindi nila masyadong pinahalagahan. Maraming laman ng church, pero Martha mentality. Diba? Yung mga masipag sa ministry, 'di ba? Pero wala nang quiet time. 7/7 yung devotion, pero walang quality. For the sake na ma-check lang. Yung mga ganon, yung tipong nawawala na yung pagpapahalaga sa spiritual. Kaya ang sabi sa atin ng verse, kailangan daw we must value spirituality by being first, by being alert, 'di ba? Sabi sa 1 Thessalonians 5:2, for you yourself are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Ang pagbabalik daw natin ang ating Panginoong Hesus, katulad din sinabi ni ChatGPT kanina, walang nakakaalam, tanging ang Ama lamang. Darating siya na katulad ng isang magnanakaw. Alam mo yung magnanakaw? Sino dito dati magnanakaw? Siyempre, hindi ka amen, 'di ba? Okay. Pero yung magnanakaw, pag magnanakaw yan, tiyempo siya kung kailan natutulog na yung mga tao, 'di ba? Yung tipong walang kamalay-malay yung mga tao, gano'n. Walang magnanakaw nakakatok sa bahay mo, di ba? Tao po, Tatay Jesse, di ba? Tawag Tatay Jesse. Di ba? Tay, paalam lang po kami, magnanakaw kasi kami sa inyo mamaya. Tatay Jesse, mga anong oras? Mga alas 10 tayo, dapat tulog na kayo kasi doon kami papasok Parang gano'n. Walang magnanakaw na gano'n, di ba? Pag yung magnanakaw, darating talaga yung tiyempuhan niya na kung saan pabanjing-banjing ka, patulog-tulog ka. Kaya ang sabi sa atin ng Bible, be alert. Dapat daw every day of our lives, we seek holiness na ma-reach natin yung standard ng ating Diyos. Kasi baka abutan tayo ng Panginoon na natutulog. Diba? Kung saan nandun ka sa panahon na pa-relax-relax ka, pa-absent-absent ka sa gawain, diba? Pabungi-bungi ka ng devotion, tsaka dumating ang Panginoon. Ang hirap nun, diba? Kaya sabi, be alert. Actually, the secrecy encourage us to be always ready. Kaya hindi pinaalam sa atin ng Diyos. Kasi kung sasabihin ng Diyos na, darating ako ng 2030, kailan kayo titino? 2030 din, di ba? Pag sinabi, 2029, medyo masipag tong batan to. Pero huhulaan ko, baka pag sinabi ni Lord na ang deadline ko sa inyo, darating ako ng March 2030. Baka yung iba sa atin dito magtinuan, di ba? February 2030. Di ba? Bago dumating yung March, doon pala mag-aayos, doon pala magsisipag sa gawain ng Diyos. Di ba? Kasi doon mo lang maisip na tumino kasi alam mo kailan babalik ang ating Panginoon. Kaya ginawa ni Lord secret para lagi tayong ready. Para every day of our life, sinisik natin na maabot natin or mapasa natin yung standard ng ating Panginoon. Amen. Next, sabi ng Bible, value spirituality, paki-next, by being sober mind. Dapat daw yung ating pag-iisip ay malinaw or maayos. Sober, ginagamit yung sober sa mga taong mga taong lasing, 'di ba? Sino dito dating manginginom? Yan, okay. Okay lang yan. Dati pa naman yun 'di ba? Yung ibang hindi taas siguro hanggang ngayon. Baka hanggang ngayon kaya ayaw nilang magtaas ng kamay, 'di ba? Pero yung mga dating manginginom, di ba? Alam nyo ba yung word na maoy? Maoy. Yan, parang ganyan, di ba? Yung tipong... Okay. Yung word na maoy, ano yung word na maoy sa mga dating manginginom? Alam ni Renz, di ba? Bakit Renz? Bakit mo alam? Pero yung maoy, yun yung kapag kalasing, hindi mo na ma-recognize kung siya ba talaga yon. 'Di ba? Meron akong tito, yung tito ko na to, tahimik as in man of few words, 'di ba?
Ang dami-dami mo sinabi, ha? Okay. Sige. Ganun lang yung ganun lang yung salita ng tito ko. Tapos, pag naglalakad yung tito ko na to, talaga nga naman, di ba? Ganyan talaga. Yung tipong, parang ano siya, parang lalaking version ng Maria Clara. Ganon. Pero, after ng ilang bote, sumasayaw na yan, gumigiling yan hanggang ilalim, talagang giling na giling. Ganon. Meron din ako isang tito naman na sweet sa asawa niya, sobrang bait sa asawa niya, sobrang sweet, pakis-kis, pahaghag, ganyan-ganyan. Pero once na nakainom na yan, nagliliparan na yung mga upuan, di ba? Yung mga mesa, di ba, mga ganon. Kasi nga, minumura niya na yung asawa niya, siya sabihin na wala kang kwenta. As in totally ibang-iba siya kapag nalasing. So ngayon meron akong question sa tito ko, sabi ko, bakit ba nagmamao yung isang lasing? Diba? Tapos yung tito ko, siyempre, lahi kami na matalino, di ba? So yung tito ko, in-explain niya sa akin kung bakit daw nagmamao yung lasing. Sabi niya, di ba yung alak, pag umiinom ka, dapat ganyan lang, para sa tiyan daw mapunta. Kasi sabi niya, yung tito mo kasi, yung mahilig magmaaoy daw, sabi niya, pag uminom kasi yun, ganun. Kaya napupunta sa utak. Sabi ko sa inyo, matalino tito ko eh. Diba? So tay, manginginom dyan, ganyan lang huwag kayo gaganon, kasi dito napupunta. Kaya daw nagmamao yung lasing kasi nga dahil napupunta sa ulo. Actually, sabi nung Bible, we have to be in sober mind. Ibig sabihin, dapat recognizable yung pagiging Christian sa'yo. Dapat malino yung pag-iisip mo about spiritual. Hindi dapat naka-cloud yung judgment mo. Kasi yung alak, kina-cloud niya yung judgment natin. Actually, yung mundo has the same goal. Namumuhay tayo sa mundo na kung saan ang bilis ma-cloud ng judgment natin. Bakit? Ano ba yung environment na meron tayo? We have toxic environment. Diba? Galing ka ng church, pag uwi mo ng bahay, nagmumurahan si nanay, nagmumurahan si tatay, diba? Nag-aaway, tapos yung mga kapapasok mo sa school, yung mga kaibigan mo, nagchichismisan, nagbabackstaban, diba? So, nag-cellphone ka na lang. Pagtingin mo sa TikTok, puro mga kalokohan, puro mga walang kwenta mga content, yung mga nakita mo sa TikTok. Parang ganon. Namumuhay tayo sa mundo na kung saan napapalibutan tayo ng toxic environment. And kapag ka ikaw, hindi mo binalue yung spirituality mo, mabilis kang malalasing. Malalasing ka sa kamunduhan. At mag-i-start ka na magmaoy. Diba? Yung may mga Christian kasi maoy. Yung mga hindi naman nawawala, pero nagwawala. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yon. Wala siya dito ngayon, absent. Nagwawala nga nagwawala, so wala siya dito ngayon, absent. May mga Christian na gano'n, di ba? Naka-cloud sila, kasi nga ganito, as Christians, responsibility natin sa sarili natin na i-refresh yung sarili natin or take a break from the world. Kasi yung paligid mo, Lunes hanggang Biyernes, gano'n na nga toxic na Tapos pagdating ng Linggo, hindi ka pa a-attend, di ba? Kung kailan may LG kayo, hindi ka pa a-attend, ano nangyari sa'yo? Within next week, burog-burog ka na lasing ka na sa mundo. Kasi nga, wala kang spiritual refreshment. Hindi kasi natin binavalue minsan yung ating spiritual. Amen. We have to refresh yung ating spiritual. Kailangan mag-take tayo ng break sa world. Sabi ng Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So dapat nagtitake tayo ng break sa world para hindi tayo masama sa pattern or hindi tayo nagmamaoy. Okay? Paano ba natin ni-refresh yung ating spiritual? Pwede ka makinig ng mga podcast. Within the week, kapag karamdam mo na medyo nagiging weak na yung spiritual mo, makinig ka ng podcast. Magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka, umattend ka ng LG, umattend ka ng prayer meeting, umattend ka ng Sunday service. Attendan mo lahat na pwede mo attendan. Kahit nakabataan ka pa, umattend ka ng couples. Attendan mo lahat. Para sure ka na yung spiritual mo is refreshed. That's how we value our spirituality, by being sober, being of sober mind. Next, sabi rito, we must pray. Dapat daw ay consistent tayo sa ating panalangin. Matthew 26:41, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Actually, pinag-usapan natin to, yung iba't ibang benefits ng prayer. Kapag nanalangin tayo, ito yung ilang mga bagay na nakakamtan or nagiging benefits natin. When we pray, prayer makes us appreciate God. It humbled us, cleansed us. We became thankful, we became appreciative, and we receive answer to our prayers. So imagine kung hindi ka nagpipray. Lahat ng yon hindi mo yung maranasan. Without prayer, without God.
Magugulat ka na lang isang araw, nagtatanong ka na sa sarili mo, may Diyos ba talaga? Parang wala naman. Sabi mo sa katabi mo, pray ka lang kasi. Wala nagsabi sa katabi, okay? Without prayer, we become proud. Nagiging mayabang tayo na feeling natin, kaya natin kahit wala ang Diyos. Without prayer, sin becomes normal. Magulat ka, hindi ka na nakukonsensya, hindi ka na tinatablan. Kahit nagpipreach si pastor dito, galing mo na umilag. Hindi ako yan. Parang ganun. And kapag walang prayer, we become ungrateful, we become uncontented, nawawala sa atin yung pagpapasalamat sa Diyos, and we cannot succeed without God. Absence of prayer disconnects us to God. Kaya kapag hindi natin inalagaan yung ating prayer life, we are one step away from backsliding. Yung tipong isang hakbang mo na lang, bangin na. Wala na. Katapusan na. Diba? So yun, diba? We must value spirituality. Una natin, ano yung una natin kanina? Since we are living in the last days, we must suffer in the body. Pangalawa, we must value spirituality. And pangatlo natin, sige, nilabas muna. Pangatlo natin, yan, since we are living in the last days, tayo daw as Christian, we must live in harmony with fellow believers and non-believers. Dapat daw maayos yung pamumuhay natin or maayos yung pakikitungo natin sa ibang tao. Sabi ng 1 Peter 4, 8-10, above all, love each other deeply because love covers a multitude of sin. Offer hospitality to one another without grumbling. Next. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. As Christian, dapat daw tayo ay namumuhay in harmony with other people. Na meron akong nadaanan sa YouTube, ay sa Facebook, hindi ko lang nakita ninyo. Sabi nung quotation, you cannot treat people like garbage and worship God at the same time. Hindi raw pwede na basura mo kung ituring yung mga tao sa paligid mo, tapos kapag linggo, nag-worship ka kay Lord. O kaya, hindi maayos yung pakikitungo mo sa mga tao sa paligid mo, tapos nagtataas ka ng kamay kay Lord, nagpipray ka kay Lord. Hindi raw pwedeng ganon. Pag Christian ka, dapat mabuting tao ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat mabuting tao ka. Requirement yun. Requirement yun. Hindi pwedeng Christian ka, pero ang gaspang ng ugali mo. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Kailangan kapag ka-Christian ka, namumuhay ka bilang isang mabuting tao. Meron akong isang disciple, share ko lang sa inyo. Medyo matagal ko siyang dinisciple, di ba? Matagal ko siyang dinisciple. So dumating sa point na kung saan, sabi ko, may natututunan kaya to sa akin? Or sabi natin, meron kaya tong parang takeaways sa tagal na namin nagla-light group. So tinanong ko yung disciple ko na to, sabi ko sa kanya, tinest ko yung kanyang yung kanyang knowledge or yung kanyang natutunan sa tagal ko siyang dinisciple. Sabi ko sa kanya, paano ba tayo maliligtas? Nagulat ako sa sagot niya sa akin. Sabi niya, kuya, kung gusto natin maligtas, kailangan tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Walang ibang paraan, hindi yung ating magawa o kahit na sino man, kundi ang tanging Panginoong Hesus lamang upang ang paraan upang tayo maligtas. Woo! Grabe, sabi ko, ang galing, no? Sabi ko, nakakatuwa yung disciple to kasi talagang natututunan niya kung ano tinuturo mo. Diba? So next test, ginawa ko another test. Sabi ko sa kanya, sige, ito naman next test. Sino si Lord? Sagot na naman sa akin, di ba? Lalalim ng mga explanation niya kung sino si Lord, ganyan. Wow, sabi ko, sobrang nakakatuwa to, sabi ko. Sarap mag-disciple ng tao na talagang natututunan niya kung ano tinuturo mo. Amen ba? Amen. So ganito nga, bumisita ako sa bahay nila, nakausap ko yung nanay. Sabi ng nanay, alam mo, worried ako dyan sa anak ko na yan. Sabi ko, bakit naman po, Nay? Sabi niya, may something sa kanya, parang may mali. Sabi ng nanay. Nanay niya nagsabi nila, parang may mali sa kanya. Hindi ko alam, sabi ng nanay niya, parang ang yabang. Sabi ng nanay, ang yabang. Nanay nagsabi nito, ang yabang niya. Hindi ko maintindihan bakit ganoon. Sabi ko, bakit po ba? Sabi niya, actually sabi niya, maraming beses ko na napansin yan, sabi ng nanay niya. Pero binigyan ako ng nanay niya ng isang example. Sabi ng nanay niya ganito, nagda-drive kami, pinagda-drive niya ako, sabi ng nanay niya. Habang pinagda-drive niya ako, every time na merong magkakat sa amin ng motorsiklo, binababara niya ng busina. Ginaganon niya raw. Sabi, wala namang ginagawa yung motorsiklo. Sabi niya, nag-cut lang naman, ganon. Sabi ko, sabi nanay niya, ganito pa. 'Di ba alam niyo yung gilid? 'Di ba? Yung gilid ng kalsada, yung gutter.
Di ba, alam niyo yun? Siyempre yung mga nagmumotor, kamote tayo, di ba? Doon tayo dadaan, di ba? Hindi tayo dadaan ng maayos sa kalsada, doon tayo sa gutter, doon tayo sa sidewalk, di ba? Yung mga nagmumotor, mga guilty. So, sabi niya, ganito, may mga nagmumotor daw na dadaan doon sa gutter, tapos nandito sila sa may kalsada. Ang gagawin daw nito, hahawiin yung sasakyan niya para harangan yung gutter. Para hindi makatawid yung mga nagmumotor. Sabi ko nga sa kanya, anak, hindi naman tayo makakalusot, hayaan mo na silang makatawid. Alam mo, sabi raw ng anak niya, ito yung binitawan na word, hayaan mo yan sila, mga hampas lupa naman yan. Tinawag na hampas lupa yung mga nagmumotor. Ako nagmumotor ako, di ba? Sabi ko sa kanya, ano sinasabi mong hampas lupa kami mga nagmumotor? Ginon ko siya. Sabi niya, kuya, hindi naman ikaw yun. Sabi niya, yung mga nag-grab, yung mga nagmo-move it, yan, sabi niya, yun, sila yung tinutukoy ko, sabi ng mga paslupa. So, mas worse. Bakit? Kasi, tinuturing niya yung mga blue-collar job, consider yun, sila, na parang mga hampas lupa or mga mahihirap, di ba, mga nakamotor, mga delivery boys, ganyan. Kaya, ang baba-baba na tingin sa kanya. Alam nyo, after that, sobrang na-disappoint ako. Sabi ko, ano ba yan? Okay na yung Salvation Foundation eh. Okay na yung God's recognition eh. Ang problema yung ugali, yung attitude, yung pakikitungo sa ibang tao, hindi maayos. Sabi ko, hindi pwedeng ganun eh. Sabi, we are living in the last days, kaya tayo as Christian, dapat daw, hindi ganun yung ugali natin. Hindi dapat magaspang. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat magaspang. Okay lang yung mukha mo magaspang. Pero yung ugali mo dapat hindi magaspang. Okay? Sabi nga nung verse, sabi nung Bible, paki-next. Yan. Sabi, above all, let us all love deeply. Kapag ka-Christian ka raw, since we are living in the last days, dapat ikaw daw ay mapagmahal. Diba? Sabi mo sa tabi mo, boss, mapagmahal. Dapat mapagmahal ka raw. Diba? Since we are living in the last days. And sabi pa rito, love covers the multitudes of sin. Ibig sabihin, as a Christian, dapat daw tayo ay nagre-release ng forgiveness. Dapat mabilis ka magpatawad. Pag meron kang kagalit, pag meron nakasakit sa'yo, dapat mabilis ka magpatawad. Amen? Hindi yung nagle-left ka sa GC. Tapos walang kaalam-alam yung mga kasama nyo. Bakit nag-left yun? Diba yung pala, meron kasamaan ng loob, meron nakasagutan, diba? Huwag ganon. Sabi mo, huwag ganon. Diba? We must release forgiveness. And sabi rito, we must offer hospitality. Dapat daw ina-accommodate natin yung pangangailangan ng mga kasamahan natin sa simbahan or kahit na yung mga ibang tao. Kasi Christian ka eh. Consider kang Christian. Diba? Tapos kapag mayroong mag-open sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Bigti ka na ron. Diba? Parang ganon. Christian ka, ganun ka mag-advise. Inom na lang natin yan. Hindi, we must accommodate them. Dahil Christian tayo, dapat we offer hospitality. Si Joy, laging pinupost ni Joy, kapag ka meron sa inyong gustong kailangan ng kausap, gusto mag-open, gusto maglabas ng sama ng loob, chat nyo lang ako. Wag lang 3 a.m. Diba? That's accommodating. Diba? In-open mo yung sarili mo sa ibang tao para maibsan yung nararamdaman ng kabigatan. Kasi sa totoo lang, lahat tayo may iba't ibang problema. Diba? Kailan ka huling lumapit doon sa nakita mong mayroong problema tapos tinanong mo, Brad, okay ka lang? Kailan? Your Honor, di ko po maalala. Hindi ko alam kung kailan yung huli. Pero ito yung totoo eh. Minsan wala na tayong pakialam sa ibang tao. Kahit alam natin yung problema. Sa mga disciple ko, ito yung lagi ko sinasabi sa kanila. Sabi ko sa kanila, yung light group natin, hindi to sariling church ha. Sabi ko, ang church natin SLC. So kapag ka may nakita kayo nabibigitan sa church, tanong ninyo, kamustahin ninyo, kamusta ka? Para may problema ka. Dapat sabi ko sa kanila, meron dapat kayong discernment. Hindi yung tayo lang sa light group, tayo lang yung nagkakausap, tayo lang yung nag-o-open ng problem sa isa't isa. Sabi ko, we are SLC. Tanongin nyo rin yung iba. So ginawa naman nila. Tinanong nila yung iba. Kaya lang, napapansin ko, puro magaganda lang yung tinatanong. Paano naman yung mga pangit? Hindi, joke lang. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mamimili huwag kayong, yung maganda lang, yung nakakamustahin ninyo, yung chat ninyo, para malungkot ka kanina. No, parang gano'n, yung chat ninyo. Kapag ka napansin ninyo may problema, huwag kayong mamimili. Kailangan lahat, di ba? We offer hospitality. Pantay-pantay sa lahat. Sa mga babae, baka naman kayo din Kapag pogi yung nagtanong, sis, may problema ka ba? Ang dami kong problema. Alam mo, ganito sa bahay, ganyan-ganyan. Kailangan ko ng hug. Wag ganon. Pero kapag pangit yung nagtanong, wala kang pakialam. Wag ganon, okay?
Di ba? I-accommodate natin yung isa't isa and let us offer hospitality. And sabi nga rito, serve others. Sabi ng Hebrew 10:24-25, let us consider how we may spur one another on toward love in good deeds, not giving up meeting together as some are in the habits of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So malapit na raw dumating ang ating Panginoon. Actually, ginagamit tong verse na to sa maraming beses na dito sa church. Pag pinag-uusapan yung ini-encourage tayo magsimba, in-encourage tayo mag-light group. Pero hindi nabibigyan ng emphasis yung dulo niya. Sabi niya, as you see the day approaching, habang nakikita mo malapit na dumating ang Panginoon, malapit na siya bumalik, dapat daw ngayon mo masipagan. Masipagan mo yung pag-attend mo sa mga gawain, masipagan mo yung pag-attend sa LG, masipagan mo yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos kasi nga malapit na bumalik ang ating Panginoon. Amen. And last, sabi rito, dito nilas natin. Yan. Since we are living in the last days, we must abide in God. 1 Peter 4:11, if anyone speaks, they should do so as one who speak the very word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. So sabi ng verse, we must abide in God by, unang-una next, speak the very word of God. Dapat tayo as Christian, ang bukang bibig lagi natin ay yung salita ng Diyos. Amen? Huwag mong intindihin kung iisipin ng iba, ano ba to? Ang OA naman ito, puro word of God. Dapat lagi tayong biblical based, lagi tayong nagbe-base sa word of God. Magbibigay ka ng advice, word of God. Magko-comfort ka ng people, mag-base ka sa word of God. Lagi mong gamitin yung word of God. Napakahalaga na tayo as Christian, we are fluent with the word of God. Kasi nga, ito yung instruction sa atin na dapat daw tayo ay maging dapat lagi namumutawi sa atin ang salita ng Diyos. And next, sabi rito, next, we must serve with the strength from God. Kapag tayo daw, dahil nasa last days na tayo, dapat tayo ay nagsiserve ayon sa lakas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Diba? Alam nyo, as Christian, o-offeran ka na maraming beses na mag-serve kay Lord. Actually, dito sa church lang, ang daming ino-open natin na mga ministries na kung saan magagamit mo yung gift mo sa pag-serve kay Lord. Diba? Yung mga magaling kumanta dyan, diba? Baka naman, diba? Pwede kayo mag-audition, pwede kayo mag-try ng worship leading. Yung mga walang talent sa pagkanta, medyo tanggapin na natin yung katotohanan, okay? Bigyan natin doon sa mga meron talaga. Kapag ikaw medyo may tsura ka naman, tapos palangiti ka, masayahin ka, open yung ating usher. Magaling ka sa computer, open yung ating multi. Kumbaga, maraming opportunities na ibibigay sa atin ng Diyos para siya ay ating paglingkuran. Pero ito yung nakakalungkot. Marami sa atin rejected yung mga offer ng Diyos pagdating sa kung paano natin siya paglilingkuran. Ano yung mga reason? 4 common reason kung bakit tinatanggihan natin na paglilingkod sa Diyos. Unang-una, I am busy. Abala pa ako. Marami akong ginagawa. Pangalawa, I have problem to resolve. Marami akong problema na kailangan kong solusyonan. Pangatlo, I am unworthy. Marami akong kasalanan na hindi ko kayang i-give up. At pang-apat, I am not ready. Ito yung mga 4 common reasons kung bakit yung karamihan sa mga Christian ayaw nilang mag-serve kay God. Amen? Mas pinipili nila yung easy way. Attend lang ako, uwi. Attend lang ako, uwi. Ayaw ipagamit yung buhay kay Lord. Bakit? Diba? Sa tingin nyo ba yung mga leader natin dito hindi busy? Kasi yung mga leader dito, mga tambay lang naman yung mga yan. Diba? Hindi po. May mga trabaho din kami. Diba? May mga trabaho din yung mga leaders natin. Mga busy din yan. Pero bakit nagagawa mag-serve kay Lord? Tingin nyo ba yung mga leaders natin dito walang problema? Hindi totoo yun. Yung mga leaders natin dito, ang dami-dami ng problema, dagdag ka pa minsan eh. Di ba? Yung mga leaders ba natin dito, tingin nyo hindi nagkakasala? Hindi rin totoo yun. Di ba? Lahat naman tayo nagkakasala. At yung mga leaders natin dito, tingin nyo laging ready yung mga yan. Hindi. Minsan sinusurprise din yan ni Lord. Itong papagawa ko sa iyo, itong gagawin mo, itong gagawin mo. Di ba? Pero bakit nagagawa nila, bakit hindi natin nagagawa? Kasi nga, yung mga nakakagawa, nagbe-base sila sa strength na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi sa sariling lakas. Kasi kung kailan ka lang free, kung kailan ka lang kaya mo na, kung kailan tingin mo ready ka na, that's relying on your own strength. Hindi dapat ganon. Dapat, pag tinawag ka ni Lord, kahit tingin mong, Lord, kaya ko ba to? Parang hindi eh.
Pag sinabi ni Lord na gawin mo, gagawin mo. Bakit? Kasi hindi sa'yo nanggagaling yung strength, kundi nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Hindi sa pamamagitan ng sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen? And dito tayo magtatapos. May ipapakita lang ako sa inyong verse for our last verse. 1 Peter 4:18-19, sabi rito, and if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Actually, ito lang yung gusto ko bigyan na emphasis. Sabi ng verse ng 4:18, makinig kayo. And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Sa Tagalog, sa pagkakasabi sa Tagalog, di ba? Iyon ngang matuwid, halos hindi maligtas. Paano pa yung mga hindi kumikilala sa Diyos at yung mga makasalanan? Alam niyo, nabasa ko tong verse na to dati, nanlumo ako, para sabi ko, sabi ko, kailangan talaga, itodo mo yung paglilingkod mo sa Diyos para maligtas ka. Kasi sabi ng verse, yung nga matuwid halos hindi maligtas. Yung nga nagsisimba linggo-linggo, di ba? Halos hindi maligtas, ikaw pa na puro ka absent. Ayun nga na nagdi-devotion araw-araw, halos hindi maligtas, ikaw pa na hindi ka nagdi-devotion. Ayun nga na nagpe-pray, halos hindi maligtas, ikaw pa na wala kang prayer life. Di ba parang yung sinasabi ng verse? Pero alam niyo, na-realize ko sa verse na to, yung verse na to, hindi niya purpose or hindi niya meant na i-down tayo. China-challenge tayo ng verse. Ang gusto sabihin ng verse, let us meet God's standard. Taasan mo pa, galingan mo pa. Kung paano ka nagsiserve sa Lord ngayon, hindi pa yan yung sagad, hindi pa yan yung pinaka best service na kaya mong ibigay. May igagaling ka pa. Sabi mo sa katabi mo, may igagaling ka pa. Magagamit ka pa ni Lord for greater things. Ang problema, ikaw yung nagbibigay ng preno. Di ba? Kailan ka magpapagamit kay Lord? Pag nakita mong dumidilim na yung kalangitan, mukhang babalik na si Lord, makapasok ka na ministry. Diba? Kapag medyo kumikidlat na, medyo nabibiak na yung mga lupa, makakatakot na, makapasok ka na ministry. Hindi. What we do now matters. Kung ano yung gagawin natin ngayon, habang alam natin na malapit na bumalik ang Panginoon, yung ginagawa natin sa panahon ngayon, nagmamatter siya sa kung ano yung mangyayari sa atin kapag dumating na yung panahon na yun. Amen? Amen. Huwag na kayong malungkot. Di ba? Sina-challenge lang tayo ni Lord na mas galingan pa natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Lahat po tayo tumayo at tayo mananalangin. Okay po, let's pray. Yes, oh God, sa oras na ito, Panginoon, salamat Lord sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami, Lord, ng panibagong karunungan, Panginoon, patungkol sa aming buhay, Lord, kung paano ba kami mamumuhay, Lord, habang kami ay naghihintay sa iyo. Lord, alam namin, Panginoon, nagmamatter yung ginagawa namin ngayon. Kaya naman, Lord, every instruction, every warning na tanggap namin mula sa iyo sa habang to, nawa, Panginoon, ay magkaroon to, Panginoon, ng magandang application, maging maganda yung conviction, maging maganda yung take namin, Lord, sa kanya-kanya na yung mga buhay. At sa darating, Panginoon, na isang linggo, sa daraang ito, patuloy, Lord, na kami maging malakas, Panginoon, na kung saan, Lord, panghahawakan namin yung iyong salita at habang kami naghihintay sa iyo, Panginoon, kami magiging handa. Salamat, Ama, sa hapon to, Panginoon, patuloy, Lord, na sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagsambat, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.